Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 8, 2025, Wednesday at finally nagkaroon ng bounce si PSE market natin dito sa net foreign buy. So, yung candle natin, bakit pa rin siya? Nag-Dow G kanina sa closing, may mga binuhusan kanina. Pero okay yung okay yung galaw natin for the whole day para dito sa mga big caps na stocks natin. So, nung umaga medyo ayaw po umakyat ng mga stocks. And then nagkaroon ng balita with regards kay BBM, nag-sign siya ng parang mga another oil exploration na mga hindi malinaw kung anong mga service contract. So walo daw na service contract sa mga oil exploration yung kanyang pinirmahan. So kaya nakita nyo halos magsiling kanina si PXP natin. Umabot yata siya ng more than 40% kaninang umaga. Ayan. So, nung umaga, pero nung umaga wala pa siya Pero nung lumabas yung balita, saka siya nagkaroon ng spike. So, may good catalyst sa market natin. Tapos, ewan ko, nagkataon di ba, si Remulla naging ombudsman. And then suddenly, nag-okay yung galaw ng market natin. Ayan. So, pero anyway, ako titignan ko yung net foreign buy na 540.1 million. So, medyo malaki din po yan para dito sa market natin. So, hopefully, yan ay start ng balik ng mga foreigners. Pwedeng pullback bukas, pero kung end of the day, net foreign buy pa rin tayo. So, good sign, di ba? So, nag-close tayo, 6,098.74. Gain pa rin naman siya, kaya lang 0.25%. Ayan. So, may mga blue chip na gumalaw dito, sina Converge, ICT, ayan. So, nag more than 3% sila kanina. Ayan. Pero si PXP yung pinaka-winner natin. Okay? So, sa global market, kahapon, nag-red sila. Ngayon, yung ating European stocks bagsak, tapos Asian markets bagsak din. Ayan, kailan pa lang bumagsak yung Asian mga stocks natin para kahit pa paano magbalikan dito yung mga foreigners natin. Tapos sa crypto, laglagan din, di ba? Pero 122K pa rin naman si Bitcoin. Kailang marami nga yung pabagsak ng mga cryptos natin. Okay? So PXP yung nauna dito sa trending stocks, nag-up po siya ng 38.54%. Meron siyang 148.82K net foreign buy. Tapos yung mga mining pa rin yung panalo, no? 3% yung index nila. So nag-breakout ulit, CPX 12.22%. Ayan, panalo-panalo yung mga holders natin. 159.54 million net foreign buy. Tapos siguro sa mga oil exploration to, di ba? Sina OPM at nag-up siya ng 9.09%. Si Apo, di ba kapon, napag-usapan natin, dalawa sila ni 80. Gumalaw din yata si 80. So nag-up ulit siya ng 8.51%. So talagang halos lahat ng mining stocks. Negative 1.51 million net foreign sell. And then si Lipanto, nag-up ulit. Ayan, papunta na. Magbi-breakout na to siguro bukas. 5.59%. So zero yung net foreign buy. And Converge, so yung nauna sa blue chips, nag-up ng 3.81%. And then meron po siyang 2.72 million net foreign buy. Okay? Pero ako good vibes dahil doon sa 540 million na net foreign buy dito sa market natin. Finally, makakita na yata tayo ng mga bounce sa mga big caps. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. So, due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then, follow po ako dito sa ating Pallavi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated yung reviews natin, updated ka sa reviews. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. So babalikan na sila sa pag-view kasi maganda yung net foreign buy. Company reviews, so November na si Maynilad, pero okay kasi from 15 pesos, bumalik siya sa 20 pesos na price, pero mabigat. 40 billion yung kanyang market cap. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies po sa market natin. Okay? Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play earn games or cryptos. Social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page natin. Tapos Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market.
So nakuha ko na rin yung ano dito sa Twitter yung summary ni Philippine Stock Exchange. Bago natin basahin yung iba diyan, dito muna tayo sa pinaka-summary. So, ang nalaglag ngayon, mahina pa rin si property, no? Negative 0.57% at saka si financials, negative 1.09%. Pero the rest, verde. So, services kay ICT siguro to. And then mining and oil, syempre, ang dami sa mga mining stocks yung umakyat. So, nag-up siya ng ang laki, 4.91%. So, nasa kanila pa rin yung pinaka-sentiment ng market. Ayan. Pero okay lang yan kasi net foreign buy. Hopefully, gumalaw na rin yung ibang mga lubog na stocks po natin. Okay? So, ito yung pinaka-catalyst natin kay PXP. So, Bilyonaryo Money Pangilinan, PXP. So, share price surge nearly 39% sa closing on Wednesday to 2.84 after BBM signed 8 petroleum service contracts aimed at ramping up the Philippines domestic oil and gas exploration. Ayan. So magkakalaman na bukas ulit sino pa ba yung mga related sa stocks. Diba yung mga alam ko sina PX, Apex, meron din dati, di ba? May mga hawak din sila. Ayan. So, okay, panalo. Panalo yung mga holders natin sa kanila. Hopefully, hindi ka pa nagbenta kasi bukas siguro mararamdaman natin sa ibang oil stocks yung balita na to. Kasi hindi pa natin alam kung kanino na-award, di ba? Yung mga service contracts. Okay? Tapos, ayan, may good news na. Ewan ko, sumabay din sa pasok ng foreigners. Magkakaroon tayo ng bagong chairman sa Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo. Ayan, so siya yung magpipreside kasi nag-resign si Panfilo Lacson. Bakit kaya? Parang mababaw na dahilan yung may kumukontra sa kanya lagi, di ba? So mainit siguro to. Baka maraming masasagasaan kaya umiwas si Lacson. Ayan. Foreign funds sold, BPI, China Bank, Metrobank, ASEN, Meralco, Manila Water, DNL, Emperador, FB, AC, Aboitiz, AGI, Apo, Alicrete, FLI, MEG, Globetel, Cebu, Web, SSI, Welcon, at saka si FNI. Tapos, yung isa pa, foreign funds bought naman, AUB, BDO, PSC, Alter, AP, PF, JALB, DMC, GGS, LTG, A-Rich, PhilRich, M-Rich, Converge, ICT, Bloom Plus, Pure Gold, APX at AT, PCB, Nickel, OGPPX. Ayan, so halos lahat ng mining stocks. So ito yung mga galawan. Okay, mas marami pala yung bumagsak na blue chips. So BPI yung una, negative 3.63%. Ali, mahina pa rin, negative 1.87%. Okay? So dito sa winner, si Converge, 3.81%, Monde, 3.5%, at saka si ICT, 3.02%. So 53% naman sila. Tapos diretso yung arangkada ni URC, nagap siya ng 2.82%. Okay? So ito yung mga nakita natin na balita sa summary ng market. So nung alas 2, mas marami nung bago mag-pre-close yung market, mas marami yung verde. Ayan, sino kaya din yung biglang bumagsak kanina. Tapos 6,098. Okay, so ICI has requested, ito pa, DOJ to issue a lookout bulletin against former Speaker Romualdez. Ayan, So walang sasantuin. Senator Chis Escudero, Jinggoy, Bong Revilla, and 28 other individuals. Ayan. So tingnan natin kung sino talaga may kasalanan. Macro Asia has broken ground on 2 billion New Earth Iloilo Water Supply Project. Tapos, okay, ito na yung mga multiple tax evasion pala Diskaya. Meron siyang utang na 7.1 billion. Ayan. So, sabi naman sa SEC, 1.7 trillion yung nawala sa market natin kasi 'di ba ilang 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 months na ba na diretso na bumabagsak yung index natin. Alas 12, mas marami pa rin yung gainers. Si Converge, mabot pala ng 5%. Tsaka si ICT. Ayan. Hopefully makabawi siya ng Converge bet natin sa ngayon sa mga blue chips. Ayan. Okay. So alas 10, marami pa rin yung blue chips na maganda. Pero miners yung panalo naman talaga. Ayan. Ayaw pa to. Si PXP, wala pa dito kanino. Tapos nagkaroon siya baka may trading hold kaya si PXP mamaya. Silipin natin siya. Private placement, DelM. Plans to raise $600 million via private placement in Del Monte,
Philippines. So AP, Aboitiz Upgrade Solar will install a 5.65 megawatt rooftop solar system. Okay, sa TDK. Tapos sa Asia, marami laglag. Gold futures, nung umaga pa lang, lakas na ng balita. Umakyat, sabay sa good sentiment ng oil, is yung mga gold prices natin umakyat pa rin. Ali, ongoing pa rin share buyback. Coal, Asia, plus 45% confirmed the absence of any undisclosed information. Parang hindi ko yata siya napansin na gumalaw. Okay? Gold pa rin, paakyat, SPEC, nag-drop ng kahapon. Ewan ko, nakabawi na siya ngayon. So, Maynilad IPO gets PSE approval. So, final pricing is October 20. Cornerstone investors got cheaper. House suspended after tender offer completion. Ayan, baka may house pa kayo ni Saks. And then, US market is naglagan kagabi. Pero mamaya is medyo okay naman yung kanilang closing ulit. Okay, so patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. So double check mo na lang yung ating Patreon channel. Okay? So ngayon, tingin tayo dito sa ayan, sa PSE market. Okay, so sayang yung yung galaw natin. Yun yung hinahanap natin, yung breakout sa MA20 pero nag-Dow G. So anyway, bukas kung maganda naman pasok ng foreigners, ay kaya niya balikan niya MA20 natin. Ayan. So bigla na bago gumanda yung outlook ng market. So hopefully maabot naman pag December Balik tayo dito sa 6,500. Ayan. Hindi pa malinaw kasi nag-Dow G kanina pero good sign. Lalo na kung may follow-up yung net foreign buy natin na 540 million bukas. 6,098.74 at up tayo ngayon ng 0.25%. Ayan. Okay? Puro mining pa rin yung yung paborito dito sa market natin. So tingin tayo dito sa global market. Mukhang maganda mamaya yung galawan dito sa US. So S&P futures up siya ng 0.15%. Dow futures 0.14 and then Nasdaq is 0.2%. Okay, so nag-up na pala dito sa Europe. Ayan. Up pala sa Europe. Ayan, mali yung tingin ko. Pero dito sa Asia, karamihan is laglagan naman siya. Ayan, maraming laglag. So dito sa crypto, balik na ba? May mga drop malalaki. So si Dodge nag-drop ng 4% kanina. Ethereum drop din 4%. Si Bitcoin from 124, di ba kapon? Ngayon 122 na siya. XRP 2.8 ulit. Pag chance ulit doon sa mga naglilag. Sol 221 drop din ng 4%. Okay? So yun na pala yung pinaka-peak niya kahapon. Okay, so balik tayo dito sa trending stocks. Very fast review ulit kasi wala pa naman masyado, no? Oh, rather. Ayan, balik ako dito. Kalimutan ko. Yung summary ng market bago yung trending stocks pala. So, nanguna si PXP. Ayan. So, ayan, laki naman ng kandila nito. 38.54% si Inex. Ang dami, yung mga oil related, no? 17.79 si OB. Ayan, binomba pala lahat ng oil. 17.72 si pa ba mga may oil dito? PX. So, breakout. Laki, Okay. Takot na humabol. 80, ayun lalaki ng kandila. 9.96, Lipanto, ayun papunta na sa usapan natin. 5.59% up. Tapos si MRC, 4.3. Ito na lang hindi nakahabol, no, si MRC. At tapos si Manila Mining, 4% ulit. Si Converge, 3.8. Monday, 3.5. Ayan. Daming gumalaw. URC, second day, no? Ayan. 2.82%. Okay? Unti-unti na bumabalik yung itsura. Tapos ang losers, RCI, yan, nalaglag. Di pati si SPNEC nito. Yan, Rojas and Company, minus 11.8. Ang laki naman. Silipin natin mamaya si dito na lang. Baka makalimutan ko. 5 minute. Ano ba to? Binomba to sa closing. Sa closing, no? May lumabas. Okay. May lumabas. 11.83% si Cool. Minus 6.9. So, tindi na ito. No? Nag-trap na naman. Tapos si BPI minus 3.6. Birit, diretso pa rin. Minus 3.4. CPG minus 2.9. Pagod ng CPG. Ayun umakyat. Tapos lastly, si Ali
minus 1.88%. Laki na rin ng drop ni Ali, no? Simula nung mag-downtrend siya. 20%. Laki din, no? Okay, so pati Robinson nag-drop din. May na talaga yung properties. Okay, so now punta tayo dun sa mga sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin yung lumipad si PXP. Tingnan natin kung anong oras to. Nagkaroon ng opening kanina. So 5-minute chart, laki ng tore. Ayan, so expect meron pa mga movement, no? Tingnan muna natin. Yung pinaka next na resistance pala natin sa kanya, nandito sa around, laki din yan, no? 3.4. Ako, lilipad kaya to si ano. So more than 20%. Tingnan natin yung 5-minute chart. Ayan, diretso lang yung galaw niya. Oh. So, binomba siya ng around October 8 niya, no? 11. Second half, no? Gumalaw siya konti lang na umaga, oh. Nagbigay pa lang siya si PXP. Hindi natin nasabayan to, ah. Okay, so yung pinaka-support is dito sa half body ng candle, around 2.69. So, hindi kaya ito ng more on sentiment based na to kasi biglang spike yung price action. So, nakita mo naman yung RSI overbought ka agad 84 and then spike na rin yung itsura ng MACD formation. So alam mo na pinaka-catalyst ha. So yung pinirma ni BBM exploration. Ayan. So bakit kasama siya? Hindi ko nabasa yung article na yan eh. So basahin na lang natin maya-maya. So 2.84 closing price. Nahiya pa no. 38.54% and 148k net foreign buy. Okay? So hanapan na tayo ulit ng mga especially yung mga mame-mention kung anong stocks yung mga may-ari ng service contracts na yun. Ayan, so meron siguro si PXP kasi nag-up na siya ng 38%. Okay? Research tayo maya-maya. Next, PX, Felix Mining. So lahat ng alam ko din, meron din to si Felix Mining, di ba? O si Apex yung merong interest sa mga service contracts. Okay, so breakout. Wala na pa tayo resistance? Meron pa. So meron pa dito sa bandang kaliwa. Hanip din yung mga galawan na ito, no? So, tignan natin na yung pinaka-closing. Sakto sa resistance, so tingin tayo dito sa kabila. So, pinaka-next na resistance is around dito sa 11.95. Ayan, parabolic na rin yung galaw niya. So, watch out na lang yung mga bagong pasok. Ayan, meron namang catalyst kaya umakit ng mga mining stocks. Ayan, breakout na rin siya wala na siya sa trend, no? Ayan, nag-breakout na rin siya. So, yun yung pinaka-support area natin. O kung meron dito sa kaliwa, mga around pinaka-support is around dito sa breakout area, 8.95. Okay? So, overbought na rin si PX, Felix Mining, and parabolic na yung mga indicators sa RSI at saka MACD formation. Okay? So, nag-close 10.1. Baka umabot tayong 12 dito, no? 12.22% and then ayan, may bomba, oh. 159.54 million. Dito yata pumunta yung 500 million. So, 159.54 million net foreign buy. Okay? Congrats! So, laki na rin, oh. Ganun kalaki na to mula dito sa breakout candle. 30%. Mantakin mo nga naman, no? Dire-diretso. Next, OPM. So, Oriental Petroleum. Ayan, hanap na tayo ng mga merong oil. Ayan. So, ano lang siya, yung galaw niya, penny stocks pala to si OPM. Ayan, careful na lang po kasi nakita mo naman isang galawan lang ng candle is 9% pala siya. Ayan, mali yata ako napili. Dapat si na lang, si APX na lang yung review natin. Anyway, nalagay ko na. So, meron naman talagang optimism sa kanila. So, mantakin mo, nagka-volume siya ulit ng 1.89. May dividends din pala to na 4.17% o 6% yung uli. O namimigay pala to si Hindi natin napapansin. Kaso, kasi ito medyo liquid to minsan, di ba? So anyway, ingat na lang, 0.012, 9.09% and walang net foreign buy. So sundan mo na lang siguro yung pinaka-trend lines o yung ating MA20. Kaya lang, isang pitik na to, 9% to eh. Ayan, o 9%. Kala ko may volume to kanina. Kaya nilagay natin, ayan. So, pinitik lang siya ng closing. Okay. Anyway, panahon ngayon ng oil stocks. So, nag okay, nag-stay na siya dito sa RSI 50.
Okay. Pero ako tanongin mo, medyo alanganin ako mag-trade pag ganito yung ano, yung galaw ng stocks. Okay? So ayan, mali ako na napili. Pinili ko kasi yung ano, yung medyo may volume at saka yung ano, yung mga umakyat talaga for today's trading. Ayan. Dapat si Apo na lang. No? May volume to kapon eh. Okay, next. Apo. Anyway, sila yung flavor of the day, of the month. Ayan. So, diretso, yung galawan. So, pupunta na siya dito sa 0.6142. Yan yung next na ano niya eh. Yan yung pinaka-next na resistance talaga niya kasi ito yung trading range niya. Nandito tayo ngayon. Ayan. So, lalo na meron silang catalyst. Ayan, may speculation. So, RSI 50 pero overbought na. So, watch out na lang po. Ayan. Laki ng volume niya ngayon, no? 2.87 million. Malaki na para sa penny stocks natin. So, nag-close 0.51 at nag-up siya ng 8.51%. Okay. So, may buhay yung market natin sa mga mining stocks. Negative 1.51 million net foreign buy. And then next, Lipanto, ayan, papunta na siya doon sa usapan natin. Talagang bibisitahin niya ulit yung resistance niya around, ganda to, pag breakout, 0.1961. Okay, so yun, tagal na niya resistance yan. So hopefully hindi na siya mauntog. So nag-up siya ngayon ng 5.59%. Ayan, ganda ng galaw niya. At nag-close ng 0.1890 pero wala siyang net foreign buy. Okay. So, ang gaganda ng mga galawan ng mga to. Ayan, oh. So, yung ating MACD, nag-ano na rin siya. Nagre-reverse na rin ng direction. Ayan. So, good chance mag-breakout dito sa 0.1961 for the coming few days. And then, lastly, so may sinama tayo na blue chip, si Converge. Hopefully, yan na yun. Yung reversal niya. So, hindi rin natin alam bakit siya biglang nagkaroon ng malalakas na drop last time. So, meron tayong mga feeling the gap dito. So ngayon, yung resistance natin mas malinaw na nandito sa 14.19. Maganda pag nag-stage siya dito, eto, babalikan din natin to, di ba? So pero too early pa. Ayan. So kulang kasi sa ano, net foreign buy eh. Pero anyway, good technicals, meron siyang breakout, sign ng reversal kahit papaano at saka may tendency ng filling the gap dito sa 14 pesos. Okay? So nag-close tayo 13.08, 3.81% up and malit lang 2.72 million net foreign buy. So yung RSI niya sumilip sa RSI 50 and ayun bullish na yung itsura ng MACD formation natin. Okay, so very very quick review. Yun lang yung mga nakita ko dito sa market. So daming opportunities sa mining stocks. So kung na-miss nyo, ayan, tignan mo na lang yung mga overbought conditions natin kasi ayan, sobrang lakas ng optimism nila dito sa mga mining stocks ngayon. So tignan natin kung merong shifting bukas kasi finally meron tayong 500 billion na net foreign buy. So okay lang ako dun sa Dow G. Basta meron ulit tayo net foreign buy by tomorrow's trading po. Okay, so mukhang magandang week natin na babawi yung si PSC na rin. So yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang po sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, subscribe ka lang po. Yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang kayo sa group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.